Mapagpalang araw, kaibigan. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa ang salita ng Diyos ay ating mabubulay sa pamamagitan Magandang Balita Biblia, Catholic Edition. Po, siyang ating gagamitin ngayon. Maraming mga tao ang hindi naniniwala sa itinuro ng ating Panginoong Yesukristo. Walang iba kung tawagin niya na sa Biblia, apoy ng impyerno. Sabi nila, wala raw impyerno. May mga religion po o sekta ng reliyon na nagsasabi na walang impyerno. Po, malalaking simbahan po yan. Hindi sila naniniwalang may impyerno. Pero ang ating Panginoong Yesus po ay ipinangaral niya yung salitang impyerno sa kanyang panahon. Pero bago tayo papalaot sa ating pag-aaral, tayo muna ay panandalilang manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, buksan mo po ang aming mga puso't isip, yung mga manunood ng video ito. Nawa, may matutunan po sila ayon sa haral ng iyong anak na si Jesus. Upang matuto sila kung ano man yung hindi nila, kung ano may paniwala nila na liis kay Kristo, ay matutunan nilang tanggapin yung turo ng ating Panginoong Yesukristo. Salamat po Diyos sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ngayon, ito po yung nakalagay sa chapter 9 ng Marcos. Meron nakalagay dito. Ito po yung sa chapter 9 verse 42. Basahin po natin. Medyo mababa pero meron tayong matututunan. Sabi po ng Panginoong Yesus, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinin sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sani ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. 43. Kung ang kamay mo ang maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapupunta ka sa impyerno sa apoy na hindi namamatay. 44. Do'y hindi mamamatay ang mga huhod na kumakain sa kanila at ang apoy. 45. Kung ang paha mo ang maging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na putol ang isang paha kaysa may dalawang paha na mapupunta ka sa impyerno. 46. Duhoy hindi namamatay ang mga huhod na kumakain sa kanila at ang apoy at sabi niya po doon,
do'y hindi mamamatay ang mga huwad na kumakain sa kanila at tangapoy. 47. At kung ang isang mata mo ang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. 48. Duhoy hindi namamatay ang mga huwad na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. So maliwanag po ang itinuro ng Panginoong Jesucristo kung ano ang anyo ng impyerno. Ano po? Ang impyerno ay walang hanggang apoy na hindi namamatay. At ano pa? Yung nasa apoy ng impyerno ay ano po? May uod na kumakain sa kanila. Ano po? So maliwanag ang itinuro ng ating Panginoong Yesus. May impyerno. At ang karakter ng impyerno na binabanggit ng ating Panginoong Yesus, may uod na kumakain sa mga nasa impyerno. Ano po? At may apoy na hindi namamatay. Ibig sabihin, ang tao po abang nasa apoy siya, gitna ng apoy. Yung impyerno po, puro apoy po yun. Kaya yung lahat ng tao doon, imagine ninyo, lahat yun apoy. At nandun yung tao mismo sa apoy na yun. Kaya nga, ang tawag dyan, walang kapahingahan. Ang tawag pa dyan ay pagdurusa. Tingnan natin po yung tingnan lang natin yung tungkol po doon sa isang namatay na nando sa ito. Basahin po natin. Ang sabi nung yung nasa apoy, ito. Meron po nakarating doon sa apoy. Ito sabi, si Jesus din ang nag-ano rito. Nagsasalita. Ito po, ito po, si Jesus din po nangangaral dito, nagsasalita. May isang, dito po sa Lucas, chapter 16, 19. May isang mayamang laging nakasuot ng mamahaling damit at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. May isa namang pulubing nangangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakaiga sa may pintuhan ng mayaman. 21. Sa angad na matapunan man lamang ng mga mumong nauulog mula sa apag ng mayaman at duhoy nilapitan siya ng aso at dinidilahan ang kanyang mga sugat. 22. Namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at ninilibing. So, pareho silang namatay. Yung mayaman, saka si Lazaro, yung mahirap na may sugat. Ngayon, ang sabi rito, nilibing. Sa 23,
sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. 24. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, mahawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa hapoy nito. Yun. Ano po? So, dito makikita po natin ang impyerno, kagaya ng sinabi ng Panginoong Yesus, yung parabola niya, doon sa mahirap at saka sa mayaman. So, dalawa po silang karakter, mayaman at mahirap. Yung mahirap si Lazaro. Namatay silang pareho at inilibing. At ngayon po, yung mayaman, saan nakarating? Nandun po sa dako ng pagdurusa. Ano po, siya mismo, Kaya sabi niya, ay ganito, sa 24, kaya sumigaw siya, Amang Abraham, mahawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basahin ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa hapoy nito. Apoy. Siya po ay naghihirap sa apoy nito. Ito po yung sinasabi ng Panginoong Yesus doon sa chapter 9 ng Marcos, yung binasa ko kanina lang, na yung impyerno, ito po yung tinutukoy po dito, impyerno. Nagdurusa sa apoy, sabi niya, yung mayaman. Kaya yung apoy, kung imagine niyo po, gagawa kayo ng kaisipan, yung yan, nakapalibot ng apoy, yung mga patay nandun. Pero hindi sila patay. Ito po yung mga taong namatay sa lupa, na hindi po nasumpungan, ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. So, sa madalit salita, hindi po sila mananampalataya patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, nandun sila ngayon, nagdurusa sila. Sa social media, marami po lumilitaw mga picture na yung mga tao, nakaganon sila, nakaganon yung kamay, pagkatapos yung paligid nila, apoy. Kaya sinasabi ron, hindi biro itong apoy. Sabi nila, totoo ito. Ayon doon sa mga picture na nakikita natin sa social media. Kung titignan mo po itong Biblia, ang itinuturo ng Biblia, especially ang ating Panginoong Hesus, talagang binabanggit niya, may apoy na hindi namamatay. Kaya pag napunta ka doon sa apoy na hindi namamatay, wala pong katapusan yan. Walang katapusan. Walang ending ang apoy na pagpatutunguhan ng mga tao. Hindi po sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Doon po sila pupunta sa hapoy ng pagdurusa. Yun po kanilang permanent na kalagayan. Ngayon, meron naman nagtuturo po, hindi naniniwala sa impyerno. May mga religion po dito sa ibabaw ng mundo. Yung iba nga galing pa ng Amerika na nakarating dito sa Pilipinas. Meron naman dito na kaya sila gumawa ng aral patungkol sa purgatorio. Gumawa sila ng sarili nilang aral ayon sa libro nila. Doon sa libro po nila,
nakalagay, kapag ikaw ay tao dito sa mundo, namatay ka na hindi ka pa perpekto, doon ka muna dadalhin sa purgatorio. At sa purgatorio, doon ka naman lilinisin hanggang totally malinis ka. Kumbaga, doon mo makakamit ang perfection ng iyong buhay. Pag namatay ka, hindi ka pa perfect, doon ka muna ilalagay sa purgatorio. Yung purgatorio din sa kanila ay dako ng pagdurusa. Habang nagdurusa ka ron, ay pwede ka pang tawag dito, mag-repent, magsisi, hanggang sa linisin ka ron, hanggang totally malinis ka. Pag malinis ka na, yung langit na inaasam mo, doon ka ngayon nililipat. Parang totoo, ano? Pero wala naman pong itinuro ang Panginoong Yesus tungkol po sa purgatorio. Ang itinuro niya yan, impyerno. At yung impyerno, sabi niya, walang katapusan. So, ibig sabihin, pag nasa impyerno ka, walang katapusan. Tingnan natin to sa mayaman at si Lazaro, ano? Kung ano ang nangyari. May nangyaring between. Kasi sabi ng mayaman, o amang Abraham, mahawa ka po sa akin. Utusan mo si Lazaro na pumunta rito, isawsaw yung kanyang daliri sa tubig at basahin yung aking dila. Kasi nga po, nagdurusa ako sa apoy nito. So, ibig sabihin, ang nakalagay kasi dito, at natanaw ng mayaman itong si Lazaro sa piling ni Abraham. So, hindi sila magkasama, magkaiwalay sila. Kasi ang sabi doon ay natanaw niya. Kung magkasama sila, di sana na hindi ganun ang nakasulat. So, ibig sabihin, ito pong si Lazaro ay nasa paraiso. Yun ang natanaw ni mayaman. At siya naman ay nasa dako ng apoy ng pagdurusa. Yung paraiso, siyempre, sa wikang Tagalog ay happiness o kaligayahan. English din po pala yun. Yun ang paradise kung saan pumunta si Lazaro. So, ang tinitignan natin dito, yung hindi naniniwala sa impyerno, pero sa Biblia pala, mismo ang ating Panginoong Yesus ang bumanggit sa salitang impyerno. Kaya, paano mo ngayon tututulan na walang impyerno? Kagaya ng isang reliyon na foreigner ang pinagmulan, wala daw impyerno. Kasi naman, yung kanila pong doktrina, itong mga ito na nakarating din dito sa Pilipinas, wala naman daw silang kaluluwa. Yung kaluluwa po kasi, pag namatay ka, ito yung nangyari dito sa mahirap at mayaman. Pareho silang namatay, then nilibing, at yung isa nasumpungan nasa paraiso sa piling ni Abraham, at yung isa naman sa dako ng apoy ng pagdurusa. Kaya sila naman, ang kanilang turo, wala daw impyerno kasi wala silang kaluluwa. Actually, pag namatay ka, yung katawan mo ililibing sa lupa at yung kaluluwa mo, yun po ang malalagay sa apoy ng impyerno. Siyang magdurusa yung kaluluwa mo. Yung samantalang yung katawan lupa mo, ilalagay naman yun sa simenteryo o ililibing ka o kung saan ka man tinamahan. Halimbawa, na landslide ka sa bundok, natabunan ka, totally nalibing ka ron. O nasa digmahan, nasabukan ka ng bomba, nagwawarak-warak yung katawan mo. Pero yung kaluluwa mo, hindi magwawarak-warak yun. Kaya yung pupunta ng impyerno, yung hindi po naniniwala kay Jesus. Pag sinabing hindi naniniwala kay Jesus, hindi po naniniwala kay Jesus yung lahat na nakasulat sa Biblia patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung mga pupunta ng impyerno. Hindi yung
naniniwala ka ng kaunti, hindi ka naniniwala ng kaunti. Yung parang ganon, bibigyan ko kayo ng halimbawa para mas madali nyo pong makapture. Halimbawa, si Jesus po, anak ng Diyos. Ang Diyos po, tagalangit. Si Jesus, tagalangit. Kasi sinabi niya, ako'y bumaba mula sa langit. Samantalang ang Diyos ay nasa langit. Yung turo niya doon sa Mateo 6:9, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Nasaan daw yung Ama? Sabi ni Jesus, nasa langit. O ngayon, saan naman galing si Jesus? Mateo 6:9 yung binanggit ko po, ano? Dito naman sa chapter 6, ang sabi naman ni Jesus sa 38 ng 1. Ganito naman po ang nakalagay. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Bumaba ako mula sa langit. So may pinagmulan si Jesus. Saan? Langit. Hindi niya sinabi kung saan siya nanggaling o nagmula, kundi maliwanag ang kanyang epistola ng sinangangaral dito sa lupa, ako'y bumaba mula sa langit. Taga-saan ng Diyos na Ama? Taga-langit. Mateo 6:9. So, ibig sabihin, magama sila. Sa salitang tao, magtatay sila. Iba yung tatay, iba yung anak. Yung tatay, ang Diyos Ama, na taga-langit, at yung namang anak na si Jesucristo ay nagmula o bumaba sa langit. Ibig sabihin, taga-langit silang dalawa. Kasi magama po sila. Kung ang Diyos ay sa langit, ay Diyos, di naturalmente yung anak niyang si Jesus sa taga-langit, nagmula sa langit, bumaba sa langit, ay Diyos din po kasi anak siya ng Diyos. Ang identity nila, iba po yung tatay, iba po yung anak. Yung iba naman, ang ginagawa nila, yun daw anak bumaba sa lupa. Ginagawa nilang katatawanan ng aral ng Biblia. Diyos na bumaba sa lupa. Hindi ganon. Ito mga kulto kasi, Antikristo, ginugulo nila yung isip ng ibang taong nakikinig. Ang sinasabi nila, Diyos na, tao pa. Hindi ganon ang aral ng Biblia. Sila kasi, hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos. Kaya ginugulo ngayon ng mga tao. Si Jesus Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Bumaba ako mula sa langit. Taga-langit po si Jesus Meron pa siya sinabi Anong sa chapter 3 naman ng 1? Anong sabi niya sa 13? Ang sabi niya ay, ito po nakalagay, wala pang sino mang umakyat sa langit. Wala pang umakyat sa langit. Kundi, ito tuloy natin. Wala pang sino mang, ang sino mang tinutukoy mga tao. Wala pang sino mang tao. Hindi po hayop, hindi halaman, hindi mga isda, kundi tao ang tinutukoy ng Panginoong Jesucristo. Tuloy natin. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit. Sino ang bumaba mula sa langit? Si Jesus. Yan ang sinabi niya sa 1:6:38, bumaba. At dito naman sa 3:13, yun daw umakyat sa langit, yung bumaba mula sa langit. Napakaliwanag po, Sino yun? Ang Panginoong Jesucristo. Wala pong kaduda-duda.
Yung iba naman, ginugulo ang isip ng tao. Ano sabi nila? Diyos na bumaba. Walang ganun nakalagay sa Biblia. Yung Diyos bumaba. Ang bumaba sa lupa, yung anak na inutusan ng Diyos, ang sabi ni Jesus. Anong sabi niya sa 1:38? Ulitin nga natin. Ang sabi niya rito ay ganito po. Okay, basahin natin. 6:38. Ito, ako'y bumaba mula sa langit. Hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. So yung kanyang ama, yun po nagsugo sa kanya dito sa mundo natin. At ang salita ni Jesus ay kanyang sasalitain yung sinabi ng ama sa kanya. Punta tayo sa 1:12. Ito po. Sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang. Ang ama na nagsugo sa akin, sabi ni Jesus, ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50 verse 50. So, doon sa 49, maliwanag din. Anong sabi niya? Ang ipapahayag ni Jesus, so ang ituturo niya, ay galing sa kanyang ama na nagsugo sa kanya. Ayun, sa verse 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinasasabi ng ama ang siya kong ipinapahayag. O maliwanag. Ano daw po ang bunga? Buhay na walang hanggan. Pag pinaniwalaan mo si Jesus, lahat na nakasulat sa kanya patungkol sa Biblia, hindi patungkol sa turo ng tao, gaya ng iba. Hindi naman Diyos si Jesus kailanman, kundi tao. Yan, mali na yan. Sila pa yung nagsasabi, ang Diyos ay bumaba. Walang ganyan. Gumagawa sila ng maling konklusyon Silang nagtatanong, sila na rin ang sumasagot. Yan, kulto yan. At saka yung walang impyerno, sila daw walang kaluluwa kasi hindi sila pupunta ng langit. Kundi dito mamanayin nila yung lupa. Mamanayin nila yung lupa. Yan, kulto rin yan. Kaya iwasan nyo yan. Kaya pag pinaniwalaan mo yung turo at aral ni Jesus, yun ay lahat galing sa Diyos Ama na nagsugo sa Kanya batay sa mga binasa natin. Si Jesus po nagsasabi, wala pong ibang nagsasalita dyan. Kaya yung turo at aral ni Jesus matatag, yes, siya po ating paniwalaan. Kaya pag hindi mo pinaniwalaan yun, kaya yung sinabi niya, yung apoy ng impyerno na hindi namamatay. Doon sila ilalagay. At yung mga naniwala kay Jesus, hindi sila may impyerno, siyempre. Saan sila pupunta? Nakalagay sa verse 50. Ulitin natin. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pag sinampalatayanan mo yung utos, aral, na binigay ng Diyos kay Jesus, yun ang bunga, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, sa langit. Walang hanggan din yung langit. Ganon din ang impyerno.
wala ring hanggan. Kaya kung sasabihin nila, doon ka muna sa purgatorio, lilinisin ka. Sino naman ang maglilinis sa iyo sa purgatorio? Pare-pare kayo doon. Walang maglilinis sa inyo doon. Maski sa impyerno, wala rin maglilinis sa inyo ron. Ang dako na po ng pagdurusa iyo, kaya sabi ng mayaman, ako'y nagdurusa sa dakong ito ng apoy ng pagdurusa. Maliwanag po ba, kaibigan? Hindi tayo nagdadagdag, binasa lang natin ang nakalagay. Kaya maniwala po kayo sa aral about Jesus Christ na lahat ng nakasulat about Jesus Christ, kailangan tanggapin mo. Hindi pwedeng tanggapin mo rito, yung kalahati hindi mo tatanggapin. Gaya na sinasabi kong mga antikristo. Naniniwala sila si Jesus tao, pero hindi sila naniniwalang Diyos. Kasi meron batayan naman yun sa 8:40. Ako'y tao, sabi ni Jesus. Kailan sinabi ni Jesus yun? Noong siya nasa lupa. Gaya natin, face to face, nakikita, nangangaral siya. Kumakain siya, umiinom siya. Anong tawag mo rin? Di ba tao? Kanya lang ang problema, bago maging tao si Jesus, Kaya tagalangit siya. Walang tao sa langit. Kasi anak siya ng Diyos. Amen. Tandaan niyo po yan. Hindi po siya yung ama. Siya po yung anak. Maliwanag naman Meron siyang tinatawag na ama. Kung meron siyang tinatawag na ama, edi natural anak siya. Parang tayo po, meron tayong tatay. At yung tatay natin, tayo po yung mga anak. At tinatawag natin yung ating ama, sa laman, tatay, daddy, papa, kung ano na. Kasi, yun ang totoo, reality. Pero pagdating si Jesus, iba po siya. Tandaan nyo po yan. Wala po tayong binawas, wala tayong dinagdag. Binasa lang natin, So, maliwanag, may impyerno. Wala pong purgatorio. May langit. Ibig sabihin, langit at impyerno lang ang destinasyon ng tao pagdating ng panahon. Lahat ng naniwala kay Jesus, yung nakasulat sa Biblia, doon sila sa buhay na walang hanggan, sabi niya, at yung mga up, medya, hindi puro ang kanilang pananampalataya, di doon po sila pupunta sa dako ng pagdurusa. Maraming salamat sa iyo, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin sa gabing ito. Pagpalain mo po ang bawat isa nanonood ng video ito. Nawa kung hindi po sila nakaanay ang kanilang pananampalataya, baguhin mo po sila, Panginoon Diyos. At ayusin mo po ang kanilang pananampalataya sapagkat hindi mo gusto na ang tao'y mapahamak sa dako ng apoy ng pagdurusa. Pero kung hindi magbabago ang tao, siya na rin po ang pumili ng kanyang patutunguhan. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. I-bless mo po ngayon ang nakikinig, nanonood ng video ito, kung sila man ay nabibigatan, yung paghahani ng kanilang buhay, kung meron po iba't ibang mga pagsubok o sakit, iyo pong lunasan ito. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Minsan pa ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, like, share na share. Kayo pong na-sharean, mag-share naman kayo. Wala po tayong binawas o dinagdagan po. Sana po, mag-subscribe kayo. Subscribe. Maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye. Brother Manny Bautista. Kaibigan nyo kay Jesus.